Sa sagradong sandaling ito, mga minamahal na kapatid kay Kristo at pamilya ng pananampalataya, malugod namin kayong tinatanggap sa isang natatanging paglalakbay ng pag-asa at paglaya. Tayo ay magkakaisa sa ilalim ng mapagkalingang balabal ng ating mahal na ina, si Maria, tagakalag ng mga buhol. Kung ikaw ay naririto ngayon, dala ang bigat ng mga suliraning tila imposibleng malutas. Alamin mong ikaw ay nasa tamang lugar, sa tamang oras. Kinikilala namin ang iyong mga pasanin, ang mga utang na gumigipit sa iyong pananalapi, ang karamdamang nagpapahina sa iyong katawan at espiritu, ang sigalot sa pamilya na sumisira sa kapayapaan ng tahanan, o ang kawalan ng trabaho na nagdudulot ng matinding pangamba sa hinaharap. Huwag kang mangamba, sapagkat hindi ka nag-iisa sa labang ito. Sa pamamagitan ng panalangin ito, ipinapangako namin na ang bawat buhol na gumagapos sa iyong buhay ay hahawakan ng mapagmahal na kamay ng ating ina upang kalagin, at ang bawat saradong pinto ay bubuksan sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang pamamagitan. Bago tayo pormal na magsimula sa ating sama-samang pagdalangin, inaanyayahan ka naming gumawa ng isang kilos ng pananampalataya na magpapatibay sa ating pagkakaisa. Bilang tanda ng iyong lubos na pagtitiwala sa kapangyarihan ng langit, iwan mo sa comment section sa ibaba ang mga salitang ito. Birheng Maria, tagakalag ng mga buhol, palayain mo ang aking buhay sa lahat ng hadlang. Amen. Ang bawat komento ay nagiging isang buhay na sinulid sa ating espiritual na tanikalan ng panalangin na nagpapalakas sa ating mga kahilingan sa harap ng trono ng Diyos. Kung hindi ka pa bahagi ng ating komunidad, hinihiling namin na mag-subscribe ka na. Hindi ito para lamang sa isang numero, kundi isang pagpapahayag ng iyong pagnanais na manatiling kaisa sa pamilyang ito, na sama-samang lumalaban, umaasa, at nananampalataya. Ang iyong paglahok ay nagpapatunay na, sa gitna ng paghihirap, pinipili nating manalig sa tulong ng isang ina na hindi kailanman nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ngayon, ihanda natin ang ating mga puso at isipan para sa isang malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sama-sama nating darasalin ang banal na rosaryo, isang makapangyarihang sandata ng pananampalataya na may espesyal na layuning hilingin kay Maria, tagakalag ng mga buhol, na mamagitan para sa atin sa mga bagay na tila imposible. Sa bawat misteryo na ating pagninilayan, ilalatag natin sa kanyang paanan ang iba't ibang uri ng buhol na nagpapahirap sa atin. Ito ang mga buhol ng matinding pighati, ng pag-aalinlangan, at ng kawalan ng pag-asa na pumipigil sa atin na maranasan ang tunay na kagalakan. Ito ang mga buhol ng takot sa hinaharap, ng pagkabalisa sa kasalukuyan, at ng mga masasakit na sugat ng nakaraan. Kasama na rin dito ang mga espiritual na gapos, ang mga sumpa na hindi natin nakikita, at ang lahat ng bitag ng kaaway na naglalayong tayo ay ipahamak at ilayo sa Panginoon. Sa bawat Ginoong Maria na ating bibigkasin, isipin natin na ito ay isang haplos ng ating ina. Dahan-dahang kinakalag ang bawat masikip na tali hanggang sa tayo ay maging ganap na malaya. Ngayon, mga kapatid, simulan natin ang ating paglalakbay sa unang misteryo ng banal na rosaryo. Sa unang misteryo, pagnilayan natin ang pagsunod na nagpapalaya. Gunitain natin ang sandali kung kailan buong kababaang loob na tinanggap ni Maria ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Sa kanyang matamis na, "Fiat, o kanasta na maganap nawa sa akin." Ang kanyang pagsunod ang nagbukas ng daan para sa ating kaligtasan at siyang unang hakbang sa pagkalag sa buhol ng pagsuway ng sangkatauhan. Sa ating pagninilay, isuko natin sa kanya ang mga buhol ng ating sariling katigasan ng ulo, ang ating pagmamataas na nag-aakalang mas alam natin ang nararapat, at ang ating kakulangan sa pananampalataya na siyang humaharang sa mga biyaya ng langit. Hilingin natin na sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, matuto tayong sumuko sa banal na kalooban ng Diyos, kahit na ito ay mahirap unawain, sapagkat sa pagsunod lamang matatagpuan ang tunay na kalayaan at kapayapaan ng puso. Buong puso nating ialay ngayon ang panimulang panalangin ng misteryong ito. Sama-sama nating dasalin ang isang Ama namin na kinikilala ang Diyos bilang ating mapagmahal na Ama na nakakaalam ng lahat ng ating pangangailangan.
Pagkatapos, may matinding debosyon. Ialay natin ang 10 Aba Ginoong Maria. Isipin natin na sa bawat pagbigkas ng Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Tayo ay kumakatok sa puso ng ating ina. Isipin na sa bawat butil ng rosaryong dumaraan sa ating mga daliri, isang hibla ng masalimuot na buhol sa ating buhay ang dahan-dahang kinakalag ng kanyang mapagpalang mga kamay. Huwag nating hayaang maging mekanikal ang pagdarasal na ito. Sa halip, gawin natin itong isang pag-uusap ng puso, isang taimtim na pagsusumamo kung saan ang bawat salita ay nagiging isang bulaklak ng pagtitiwala na inihahandog natin sa Kanya. Ang ating makapangyarihang tagapamagitan na hindi kailanman nabibigong dinggin ang panawagan ng Kanyang mga anak. O aming Ina, Maria, tagakalag ng mga buhol, sa misteryong ito ng pagsunod, buong kababaang loob naming inilalapit sa iyo ang mga buhol na gumagapos sa aming pananalapi at kabuhayan. Tingnan mo, aming Ina, ang buhol ng mga utang na hindi na namin kayang bayaran, na nag-aalis ng aming kapayapaan sa gabi at nagdudulot ng pagkabalisa sa araw. Kalagin mo ang buhol ng kawalan ng trabaho, ng mga negosyong nalulugi, at ng mga saradong pinto ng oportunidad. Wasakin mo ang mga tanikala ng paulit-ulit na kakapusan na tila minana pa namin sa aming mga ninuno. Buksan mo, sa iyong makapangyarihang pamamagitan, ang mga bintana ng langit at ibuhos mo ang mga biyaya sa aming mga tahanan. Ikaw na aming Ina ng biyaya, alisin mo ang lahat ng hadlang, ang lahat ng espiritual na balakid na pumipigil sa aming pag-unlad. Ipanalangin mo kami sa iyong anak na si Jesus, na ang aming mga kamay ay maging masipag at mabunga sa lahat ng aming ginagawa. Kinikilala namin, mahal na Ina, ang bigat ng kahihiyan at pag-aalala na dulot ng mga problemang ito. Nakikita mo ang aming pagod sa paghahanap ng solusyon at ang aming takot para sa kinabukasan ng aming mga pamilya. Kaya naman, isinasa mo namin sa iyo. Kalagin mo ang buhol ng aming pagdududa sa awa ng Diyos. Kalagin mo ang gapos ng aming kawalan ng pag-asa na nagsasabing wala ng paraan. Palitan mo ang aming pagkabalisa ng isang malalim na pagtitiwala sa banal na awa. Ituro mo sa amin ang landas ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, kahit sa gitna ng aming mga pagsubok sa pananalapi, at ipagkaloob mo sa amin ang himala na aming hinihintay. Naniniwala kami sa iyong tulong. Sa pananampalatayang ito, sama-sama nating ipagbunyi ang banal na santatlo na nagsasabing, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon, mga minamahal na kapatid, tayo ay tumungo sa ikalawang misteryo, ang papuring nagpapatalo sa kaaway. Dito, pagninilayan natin ang dakilang awit ni Maria, ang Magnificat, kung saan buong kagalakan niyang ipinahayag ang kadakilaan ng Diyos na gumawa ng mga pambihirang bagay sa kanyang buhay. Ang kanyang papuri ay hindi lamang isang simpleng pasasalamat. Ito ay isang makapangyarihang deklarasyon ng tagumpay laban sa lahat ng uri ng kadiliman. Sa ating buhay, madalas tayong ginagapos ng mga buhol na hindi nakikita. Ang buhol ng matinding pagkabalisa na kumakain sa ating kapayapaan. Ang buhol ng mga takot na nagpaparalisa sa ating mga pangarap. At ang buhol ng mga kasalanan at kahihiyan mula sa nakaraan na bumubulong na hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos. Sa misteryong ito, hihilingin natin kay Maria na turuan tayong magpuri sa gitna ng pagsubok, sapagkat ang papuri ang siyang nagpapatahimik sa tinig ng kaaway at nag-aanyaya sa kapangyarihan ng langit na kumilos. Sa diwa ng papuri at pagtitiwala, ihanda natin ang ating mga puso sa pagdarasal ng misteryong ito. Sama-sama nating ialay ang isang Ama namin, kinikilala ang kapangyarihan ng ating Amang nasa langit na mas malakas kaysa sa anumang problema o kaaway. Pagkatapos, buong pananampalataya nating bigkasin ang 10 Aba Ginoong Maria. Hayaan natin na ang bawat pagbati sa ating Ina ay maging isang awit ng pag-asa, isang sandata laban sa kawalan ng pag-asa. Isipin natin na sa bawat Santa Maria, Ina ng Diyos, tinatawag natin ang kanyang presensya upang puksain ang lahat ng takot sa ating mga puso. Ang kanyang pangalan ay nagdudulot ng sindak sa impyerno
at naghahatid ng kapanatagan sa kaluluwang nababagabag. Huwag nating hayaang maging walang laman ang mga salita. Sa halip, gawin natin itong isang malakas na panawagan para sa kanyang tulong, na nagtitiwalang ang kanyang papuri kasama ng sa atin ay magdudulot ng ating paglaya. O aming Ina, Maria, tagakalag ng mga buhol, sa misteryong ito ng papuri, isinasamo namin sa iyo na kalagin mo ang mga espiritual na gapos na nagpapahirap sa aming kaluluwa. Kalagin mo ang buhol ng matinding takot sa hinaharap, ang takot na mabigo at ang takot na kami ay iwanan. Kalagin mo ang buhol ng walang tigil na pagkabalisa na nagnanakaw ng aming kagalakan at pumipigil sa aming makita ang kabutihan ng Diyos. Kalagin mo ang buhol ng paulit-ulit na kasalanan at mga masasamang gawi na gumagapos sa amin sa kadiliman. Wasakin mo, aming Ina, ang lahat ng uri ng sumpa, masamang hangarin, at mga bitag ng kaaway na ipinukol laban sa amin at sa aming mga pamilya. Palayain mo kami sa lahat ng impluensya ng kasamaan at hayaan mong ang liwanag lamang ni Kristo ang maghari sa aming mga buhay. Ipanalangin mo kami, o banal na Ina ng Diyos, upang kami maging karapat-dapat sa mga pangako ni Jesukristong aming Panginoon. Mahal na Ina, nakikita mo ang mga sugat na iniwan ng mga buhol na ito sa aming puso. Nakikita mo ang pagod ng aming kaluluwa at ang pakiramdam ng kawalan sa aming kalooban. Kaya naman, isinasamo namin, hindi lamang ang pagkalag sa mga buhol, kundi pati na rin ang paghilom ng aming kalooban. Kalagin mo ang buhol ng mababang pagtingin sa sarili at ng pakiramdam na kami ay walang halaga. Punuin mo ng iyong pagmamahal ang mga puwang na iniwan ng kalungkutan at pag-iisa. Palitan mo ang aming kahihiyan ng iyong kabanalan, ang aming pagdududa ng iyong matatag na pananampalataya. Hayaan mong ang iyong kapayapaan ay bumalot sa aming mga puso at isipan. Naniniwala kami na sa iyong pamamagitan, ang lahat ng kadiliman ay mapapawi. Sa pananampalatayang ito, buong kagalakan naming idinideklara ang tagumpay ng Diyos sa aming buhay. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ikatlong misteryo, mga kapatid, pagnilayan natin ang pamamagitan na nagpapabilis ng himala. Dito, ginugunita natin ang makapangyarihang pagkilos ni Maria sa kasalan sa Kana, kung saan ang kanyang simpleng bulong kay Jesus na wala na silang alak ay nagbunsod sa unang himala ng ating Panginoon. Ito ang misteryo para sa mga sitwasyong tila wala ng pag-asa, para sa mga panalangin matagal nang hindi nasasagot, at para sa mga pusong pagod ng maghintay. Isuko natin sa Kanya ang mga buhol ng pagkaparalisa, kung saan nararamdaman nating hindi na tayo makausad sa buhay. Ilagak natin sa Kanyang mga kamay ang buhol ng panghihina ng loob, ng pagkabalisa, at ng pag-aalinlangang unti-unting pumapatay sa ating pananampalataya. Sa misteryong ito, naniniwala tayo na ang ating Ina ay may kapangyarihang pabilisin ang mga biyaya at himalang ating hinihiling na binabago ang ating paghihintay tungo sa isang panahon ng agarang pagkilos ng Diyos. Sa matibay na pananampalatayang ito, sama-sama nating idulog ang ating mga kahilingan sa pagdarasal ng isang Ama namin at 10 Aba Ginoong Maria. Hayaan nating ang bawat panalangin ay maging isang matamis na paalala sa ating Ina, tulad ng kanyang ginawa sa Kana, na ang ating mga pangangailangan ay apurahan at ang ating pananampalataya ay nakasandig sa kanyang tulong. O aming Ina, Maria, tagakalag ng mga buhol, ikaw na nakakakita ng aming pagkaubos at pagod sa paghihintay, isinasamo namin sa iyo. Mamagitan ka para sa amin ngayon din. Kalagin mo ang mga buhol ng mga problemang tila imposibleng malutas, ang mga kasong legal na walang kalutasan, ang mga karamdamang sinabi ng mga doktor na wala ng lunas, ang mga relasyong nasira na tila hindi na maibabalik. Pabilisin mo, aming Ina, ang himalang aming kailangan. Huwag mong hayaang madaig kami ng kawalan ng pag-asa. Ipakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan bilang tagapamagitan ng lahat ng biyaya at iparanas mo sa amin ang kagalakan ng isang nasagot na panalangin. Sa ika-4 na misteryo, tayo ay tumayo sa paanan ng krus kasama ang ating Ina.
pagnilayan natin ang sakripisyo na tumutubos sa lahat ng sakit. Dito, nakikita natin si Maria, hindi bilang isang inang natalo, kundi bilang isang inang nagtagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya sa gitna ng pinakamatinding sakit na maaaring maranasan. Ang kanyang mga luha, na humalo sa dugo ni Kristo na dumaloy mula sa krus, ay naging isang makapangyarihang ilog ng awa at pagpapalaya para sa sangkatauhan. Sa misteryong ito, inilalapit natin sa Kanya ang mga pinakamalalim at pinakamasalimuot na buhol. Ang mga buhol ng minanang kasalanan, ng mga sumpang namamayani sa ating angkan, at ng mga espiritual na gapos na pumipigil sa atin na maranasan ang ganap na kalayaan kay Kristo. Dito, sa paanan ng krus, natututunan natin na walang sakit, gaano man kabigat, ang hindi kayang tubusin ng pag-ibig ng Diyos, at walang kadiliman ang hindi kayang daigin ng liwanag na nagmumula sa sakripisyo ni Jesus. Buong paggalang at pagtitiwala, ialay natin ang isang Ama namin at 10 Aba Ginoong Maria na iniuugnay ang ating mga pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo. O Maria, ina ng mga nagdadalamhati at tagakalag ng mga buhol, ikaw na nanatiling nakatayo sa paanan ng krus, isinasamo namin sa iyo. Samahan mo kami sa aming sariling mga kalbaryo. Hilingin mo sa iyong anak na si Jesus na ipahid sa amin ang kanyang mahal na dugo upang kalagin ang lahat ng sumpa na ipinataw sa aming pamilya, wasakin ang lahat ng gapos ng kasamaan, at putulin ang lahat ng negatibong ugnayan na nagdudulot ng sakit at pagdurusa sa aming buhay. Kalagin mo ang buhol ng matinding pighati na dulot ng pagkawala ng isang mahal sa buhay, at ang buhol ng hinanakit na hindi namin kayang bitawan. Turuan mo kaming yakapin ang aming mga krus ng may pananampalataya, na nagtitiwalang sa pamamagitan ng mga ito, kami ay nililinis at inihahanda para sa muling pagkabuhay. Sa tagumpay ng krus, sama-sama nating ipahayag, luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo ngayon ay nasa huling yugto ng ating paglalakbay, ang ikalimang misteryo, ang Pentecostes na nagpapanibago ng kaluluwa. Dito, pagnilayan natin ang mahal na birhen na kasama ng mga apostol sa senakulo, buong pananabik na naghihintay sa pagbaba ng Espiritu Santo. Ito ang misteryo para sa mga kaluluwang nakakaramdam ng pag-iisa, para sa mga pusong nanlalamig sa pananampalataya, at para sa mga isipang nalilito at hindi alam ang daang tatahakin. Sa sandaling ito, inilalapit natin sa Kanya ang mga buhol ng kalungkutan na pumipigil sa ating ngumiti, ang buhol ng takot na nagpaparalisa sa ating mga hakbang, at ang buhol ng pag-iisa na nagpaparamdam sa atin na tayo ay pinabayaan na. Hilingin natin na sa pamamagitan niya, ang apoy ng banal na espiritu ay bumaba sa atin upang bigyan tayo ng panibagong lakas, tapang, at banal na direksyon. Dasalin natin ang isang Ama namin at 10 Aba Ginoong Maria para sa hangaring ito. O Maria, ina ng simbahan at tagakalag ng mga buhol, ikaw na nanalangin kasama ng mga alagad para sa pagdating ng mga aaliw. Isinasamo namin sa iyo. Kalagin mo ang mga buhol na humahadlang sa pagkilos ng Espiritu Santo sa aming buhay. Kalagin mo ang buhol ng aming saradong puso, ang buhol ng kawalan ng pag-asa na pumapatay sa apoy ng aming pananampalataya, at ang buhol ng espiritual na panlalamig. Hilingin mo sa banal na Espiritu na ibuhos sa amin ang kanyang 7 mga kaloob, ang karunungan upang maunawaan ang kanyang kalooban, ang katapangan upang isabuhay ito, ang lakas sa gitna ng mga pagsubok, at ang kapayapaan na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Sunugin nawa ng kanyang banal na apoy ang lahat ng aming takot at punuin ang aming kawalan. Sa pananampalatayang ito, sama-sama nating ipahayag, luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong nakalagna ang mga buhol sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pamamagitan, nais naming ialay ang aming buong pagkatao sa iyo. O aking ina, aking reyna, sa iyo ko lubos na iniaalay ang aking sarili. Bilang patunay ng aking pagmamahal, inihahandog ko sa iyo ngayong araw na ito ang aking mga mata, aking mga tainga, aking bibig,
at aking puso. Iniaalay ko sa iyo ang aking buong buhay. Dahil ako ay lubos na sa iyo, o mapagkalingang ina, ingatan mo ako at ipagtanggol bilang iyong pag-aari at pag-ibig. Itago mo kami sa ilalim ng iyong mapagpalang balabal, kung saan walang kasamaang makakaabot sa amin. Hawakan mo ang aming mga kamay at huwag mo kaming bibitawan, lalo na sa mga sandali ng kadiliman. Yakapin mo kami sa iyong mga bisig na puno ng pagmamahal at akayin mo kami palapit sa puso ng iyong anak na si Jesus, ngayon at magpakailanman. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay, aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen. Amen. Maraming salamat, aming Ina, sa iyong pakikinig at sa iyong walang sawang pagmamahal. Pinasasalamatan namin ang mga biyayang natanggap na at buong pananabik na inaasahan ang mga himalang paparating pa lamang. Sa iyong presensya, ang aming pagod ay napapalitan ng kapahingahan at ang aming takot ay nagiging matibay na pagtitiwala. Pinaninibago namin ang aming pananalig sa iyo. Hindi mo kami kailanman pinababayaan. Ikaw ang aming kanlungan, ang aming lakas, at ang aming katiyakan na sa bawat buhol, gaano man kasikip, naroon ang iyong mapagpalang kamay upang kumalag. Minamahal na pamilya ng pananampalataya, maraming salamat sa ating sama-samang paglalakbay sa panalangin. Ang ating pagkakaisa ay isang buhay na patotoo sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating piling. Bilang isang gawa ng pag-ibig sa kapwa, hinihiling namin na ibahagi mo ang panalangin ito sa iyong mga kaibigan, pamilya, at sa sino mang nangangailangan ng himala sa kanilang buhay. Ang isang simpleng pag-share ay maaaring maging kasagutan sa panalangin ng iba. Huwag din kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga personal na intensyon at pasasalamat sa comment section sa ibaba upang patuloy nating maipanalangin ang isa't isa bilang isang komunidad. Kung hindi ka pa bahagi ng ating pamilya, mag-subscribe ka na upang lalong mapatibay ang ating espiritual na tanikala ng pananampalataya. Pagkatapos nito, inaanyayahan ka naming tuklasin ang iba pa nating makapangyarihang mga panalangin at debosyon dito sa ating channel, na tiyak na magpapalalim pa ng iyong ugnayan sa Diyos. Manatili tayong matatag.